Galing nito, tinan nyo yung binibenta nilang saging rito. Ang lalaki, oh. Diba? Ba, mukhang maganda ang ano ngayon. Mukhang maganda ang ani ngayon ng ating mga saging. Isa po ito sa mga ibinibenta dito sa kanilang parang malatalipapa dito sa Barangay Corazon de Jesus. At itong dinadaanan natin ngayon ay ang kanilang, kumbaga parang busy street. Marami silang mga tindahan. Hi po, good morning. Eto tayo dito. Good morning. Ito na. Nakarating na rin tayo sa wakas. Makakasama natin this morning ang mag-asawang nagsikap, itinaguyod ang kanilang buong pamilya, lalo na ang kanyang 3 anak na nakapagtapos ng trabaho. Si Mami Susan at Daddy Marcos Torres. Good morning! Good morning po. Good morning, Tay! Halika kayo rito, labas ka kayo rito para magkausap tayo at magkaalaman ng inyong mga naging journey. Dahil ang pagkakaalam namin, yan, tabi ho kayo, ang pagkakaalam ho namin, 37 years na ho kayong nagsasama bilang mag-asawa. Opo, ma'am. Okay, kailan nyo ho inumpisahan itong inyong mga tindahan dito? Ano ho ang mga ibinenta nyo muna nung nag-start kayo rito? Nag-start po ako ng mga prutas at saka merienda bago po ako nagluto ng ulam. And then, magkano ho yung pinuhunan nyo nung nag-umpisa ho kayo? Nung prutas po, 1,000. Yung basta simula po, 500 lang po yung kasi mura pa noon. Oo, 500 pesos lamang. And then, 3 putahe lang yun po. 3 putahe. Si tatay, ano ang naging role ni tatay nung kayo po ay nag-uumpisang magtinda? Ano po ang role ninyo sa business po ninyo? Ako po, mama, taga-assist lang ako sa kanya, tapos nagtatrabaho ako ng bilang security guard. Security guard po kayo noon. And then, nung nag-umpisa na po siyang magtinda, ano ang naging, kumbaga, parte ninyo para mapagulong at mapaganda po ninyo yung business po ninyo na ito? Nalalayan ko po siya. Ano mga pangangailangan, makakumpay. Oo, yun yung ano nyo, para kayo'y namamalengke. At anong oras kayo gumigising, syempre? Muslim ang mga alas 4. Alas 4 ng madaling araw. Kayo na, anong oras? Alas 2 po, nagsisimula na ako magluto. Magluto naman. Opo, ng almusal. May tulog ba kayo? Meron din po. Meron naman. Simulang alas 10 mga hanggang 4 nga. 4 a.m. Tapos na, kayo na nagluluto. Kayo tagahiwa ng mga pangangailangan. Oh, tindero. So ito makikita natin dito, kailangan talaga ng pagtutulungan para kumita yung inyong business. Okay. Apo. Ang pagkakaalam namin 3 anak ang napagtapos po ninyo. Ano yung pong mga kurso nila? Speed teacher, panganay na babae. Yung 2 po, pangalawa IT, at saka yung bunso po, IT rin po. Lahat ho yan dito sa tindahan po ninyo. Dito po yan sa mga tindahan ninyo. Itong inyong tindahan dito. Kasi hindi lang ho almusal ang kanilang ibinibenta rito. Nagbebenta rin sila ng mga pang-ulam. Tanghalian hanggang dinner, pwede na rin. Pag may tira, ilang putahe po kada araw ang inyo pong parang ino-offer sa inyong mga kliyente? Nasa 11 po. 11 putahe? Ulam lang po yun, hindi kasama yung almusal. Tapos anong oras? Siyempre almusal, alas 4 kayo nagluluto. Okay? Mamamalengke ba kayo ulit or hindi na? Sa hapon po, namamalengke na pa ako. Para naka-ready na po ng madaling araw. So meaning sinusulat nyo na po kung ano yung mga putahe po ninyo? In-order ko na po yun bago ko pipick upin sa palengke. Aba! Yung kulang na order, ni-deliver. Dini-deliver na? Okay. Ngayon po na, sabi nyo nga, nag-start kayo sa 500 piso. Ngayon ho, magkano na yung kinikita ng 500 piso na yun? Malinis na po, 4,000. Malinis na po. Wow! Araw-araw? Oo. Hanggang Saturday lang, ma'am. Oo, kailangan nagpapahinga rin naman. Hindi ba? Kailangan naman nagpapahinga. Tama naman yun. Opo. At ito yung napili ninyo, yung pagtitinda. Bakit ho hindi kayo, may sari-sari store na po kayo, pero nag-decide kayong magtinda pa rin ng pagkain? Anong nakita nyo? Anong nakita nyo? Mas mabilis po kasi yung pasok ng pera dito kaysa sa totoo, kasi lahat gustong kumain, ano? Opo. May nakita ko kanina habang nakatambay po tayo dito kanina. May nakita ho tayo rito, parang merong mga dinadala na nila pwedeng pambaon, ano? Opo. Magkano ho ba ang presyuhan ng ating mga tinda rito? Ang 5 piso po yung isang tuyo. 5
₱5 yung tuyo, yung fried egg, 15. Ito yung tuyo daw po. Lapit, bebe. Dito tayo. ₱5. Ito yung pinakamura, ₱5. Ayan, tuyo po yan, okay? Yung itlog natin, magkano yung itlog 15 natin? po. ₱15. Okay, dito naman to sa ano? ₱70 po. 70 pag karne. Ay, yung tapa natin? ₱60. 60. O to. 70 po. Ano nga tawag dito? Patatim. Pata. Sasabihin ko sana tapa pala. Magkano patatim? 70. 70. Hotdog? 20. Okay, yung ating longganisa. Ito pong skinless, 15. Skinless. At yung hindi 20 po. skinless? 20. 20. Ayan. At meron din po sila mga papansit dito. Actually, may ilang pagkain na sila ritong ubus na. Opo. No? So, ilang putahe kayo sa umaga? Sa umaga, bukod dun sa almusal, Oo. dapat may 4 na klaseng ulam. Kasi may naghahanap ng ulam Opo, sa kasi umaga. pambaon na po nila yun. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo diba? At syempre ngayon, actually nagkausap na rin ho kami kanina. Sabi niya sa amin nung tinatanong ko sila, nakapagtapos ka na ng 3 anak. Bakit nagtitinda ka pa rin? Ang sagot mo ay... Libangan po. Libangan na lang ang taray! Sana umabot tayong lahat sa ganon na magiging libangan na lang ang mga bagay-bagay. Yan. Doon ho sa 30 taon na pagluluto ho ninyo, pagtitinda ninyo, pagbe-business po ninyo, ano po yung natutuhan po ninyo bilang mag-asawa? Nagtutulungan po. Oho. Ano naman ang natutuhan po ninyo sa pagbe-business? Lapit. Kailangan po Lapit. ang business kasi po ma'am, hindi po yan laging panalo. Exactly! Ayan, Hindi talo. laging mauubos ang pagkain, ano? Yep, hindi Oo. po. Kailangan mahaba yung pagpapasensya lalo sa mga customer. Oho. Mga customer, hindi naman po lahat sila is good. Diba? Oo. Kailangan Meron ho bang nanghihirap pa sabihin sa'yo, pwede ba kami muna ng isang ulam bukas Meron na lang? po, hindi maiiwasan po yun. Anong rule po ninyo pagdating sa ganun? Kasi mostly, yung ating mga business, yung mga maliliit nating business, kapag ganyan, kapag puro utang, yun ang nagiging dahilan para ng pagkalugi. Okay, Yes. tama, di ba? Kayo po, ano ang nagiging parang style po ninyo sa mga nanghihiram? Yung parang may patulong na rin. Pwede mo naman pero kailangan medyo higpit lang. Paano ang ginagawa po ninyo? Para magka-idea yung ating mga kabarangay. Kasi po, ako talaga ma'am, talagang hindi talaga ako nagpapautang. Tama naman, Kasi tama naman. Mahirap po ang puhunan. Yes. Dahil pinaiikot nyo lang yung puhunan. Opo. Kasi syempre, kailangan pag wala ka ng puhunan, gagawa ka ng paraan para makapagtinda ka lang, makapag-hanap. Ayaw mo mangyari yon. Gusto mo kung yung kikitain mo, tuloy-tuloy, wala akong po problemahin dapat. Kailangan So paano po ang pahalbawa ng hirap? Kailangan mabayaran. Opo. Tapos pag hindi Pero nagbabayad, hindi na makakukulit. Hindi naman kasi syempre kailan, ito, ibigay mo ito sa ganito kasi kailangan rin araw-araw na mamalengke. Oo. Pero dapat pipiliin mo rin po yung taong bibigyan. So, hindi kayo umaabot ng ilang araw bago magbayad? Hindi po, ma'am. Kailangan kahap-hap. Sa hapon bayad. Yun ang rule po. Dapat ganon. Kailangan ho nating irespeto yung ating mga maliliit, lalo na yung mga maliliit po nating mga nagbe-business sa mga kabarangay po natin. Yung kanila na pangangailangan, di ba, pinagbigyan na nga kayo na makakain. Tapos, nung singilan na, kayo pagalit. Wag, hindi po maganda yon. Okay, payo po ninyo sa ating mga mag-aasawa na posible pong baka nag-iisip po na magkaroon ng kagaya ng meron ho kayo ngayon. Ano ang may papayo niyo po sa kanila? Tay, ikaw muna tayo. Anong payo niyo sa kanila? Ang may papayo ko po. Kailangan mapagpasensya ka, mapagbigay ka. Ganun po. Nay, kayo po, ano po yung sa inyo naman? Ano po ang payo naman po ninyo sa mga mag-asawang nag-uumpisa or magkasama sa isang business? Dapat po tulungan talaga, ma'am. Oo. Yun ang number 1 nun. At saka talaga yung, kung may iniisip ka na may gagawin ka bukas, dapat yun talagang nakapokus ka doon. Kahit sabihin na antok ka pa o kaya tinatamad ka, hindi po pwedeng ganun. Pag ikaw nag-business. Okay, meron lang akong papakita sa inyo kasi meron ho sila ditong, pagsaga ditong mga pagluluto, makikita nyo may mga technique na ginagawa. Hindi siya basta-basang nag-iisip ka lang na, ito gawin natin. Ito, yung kanin nila, ginagawa nila dahil alam naman nila na halika dito, pasok tayo dito, pasensya na. Hindi ka pala makapasok, pasensya na. Ito, makikita natin nakalagay kanin, di ba? Pero dito sa loob, di ba? Nakaganyan na yung kanilang mga kanin. Para nga naman, pag may umorder, mainit pa rin at kanya-kanya na. Hygienic pa.
No, kasi hindi nyo nakahawak-hawakan. Bibigay nyo na lamang sa kanila. Ayan! Dahil ako naman, palakpakan naman natin si Aling Susan at si kay Daddy Marcos. Ayan, maraming salamat. Hi! Sa mga naman, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.